Hi guys, goodie. For today's video, gagawa tayo ng lasagna bake. Ayan, yung aking meat ay marinated sa sesame, light sauce, and then corn flour. Ayan, may chop tayo na onion and garlic, chop tomato, and then we have tomato paste. Ayan, marinated na po yung ating meat. Ayan, gagawa po muna tayo ng red sauce with meat. Yung meat po ay ginamit ko yung giniling na pork and beef. Ayan. Stir fry na po natin yung ating chop onion and garlic. Add na po natin yung marinated minced pork and beef. Marinate in light sauce, corn flour, and sesame oil. Yan po ang the best marination ingredient for the Chinese. Ayan, continue lang po natin siyang stir hanggang maluto siya ng half cook. Ayan, i-add na po natin yung ating chopped tomato. It's up to you guys how many grams do you want to use. It depends how many person eating for your meal. My one, I use the 500 grams of beef and pork, and then I use half big white onion and 2 cloves of garlic and 4 pieces of tomato, and then 1 small can of tomato paste. Tansya ko na lang po yung mga seasoning or yung tinatawag nila na titi. Ayan, kung napapansin nyo po, pinipress ko po siya habang minimix ko para po yung tomato ay madurog. Hindi po kami gumagamit ng ready-made na tomato sauce. Ayan, so nag-red na po yung sauce natin ng dahil sa pressed tomato, and then gumamit ako ng tomato paste. Ayan, nag-add ako ng iodized salt para may lasa. Ayan, continue lang natin siya luto, pero wag natin siyang lutuin masyado dahil titigas siya, hindi ibibig pa kasi natin. Ayan, ganyan na siya guys, luto na. Ngayon ay magluluto tayo ng white sauce or yung tinatawag nila na bechamel. Yung ingredient ng white sauce ay butter. Ito po ay tinatansya ko lang din po for my mind. Ayan, ganyan po kalaki yung butter na ginamit ko. Ayan, imimelting ko lang po yan siya. Ayan, pwede ko na po i-add yung chopped
white onion, and chopped garlic. Ginamit ko din po dito ay half of big white onion and 2 cloves of garlic. Pareho sila doon sa red sauce. Ayan. Stir fry lang po ang fragrance. Maniwala kayo guys, super sarap. Ayan. Ngayon ay pwede na po ilagay yung ating flour. Ayan. Ganyan na po pala. Dami yung flour na gagamitin ko. Ayan. Stir lang po natin siya hanggang sa ma-mix doon sa butter with white onion and garlic. Ayan. Ayan, pag na-mix na po siya lahat ay pag ganyan na po yung kulay niya, pwede na po kayo mag-add ng breast milk or ng cooking cream. Ayan. Cooking cream po yung gamit ko dahil mayroon kaming leftover kaya hindi na po ako naglagay ng milk. Ayan. And then i-mix din po natin ulit. Ayan. Ganyan na po siya. Nag-add din po ako dito ng salt para mayroon siyang taste. Ayan. Very fluffy, diba? Very fluffy. Parang cheese siya pero wala yan siyang cheese. Ayan. Ayan. Ilalagay po natin yan doon sa ating lasagna. Ngayon ay mag-boil tayo ng lasagna 5 to 10 minutes. Dahil ito ay required ay boil. Iba din po kasi yung hindi binoboil. Pero mas mahirap pala gamitin pag na-boil na siya guys dahil dumidikit-dikit siya. Mas maganda gamitin yung hindi na-boil. Ayan, dumidikit-dikit siya kasi yan gagawa na tayo dahil ready na yung mga ingredient natin. So, mag-ready na tayo for the bake. Ayan, meron tayong baking pan. Ayan, ilalagay natin muna una yung bechamel or white sauce para hindi po didikit yung pasta. Ayan, nag-crack siya. Hindi perfect yung pag-boil ko. Ayan, kaya mahirap siya ilagay. Mas maganda bilhin yung need to cook na pasta. Ayan. And then, i-layer po natin yung ating red sauce na mayroong meat. Then, i-add natin yung ating white sauce. Ayan, i-layer lang natin yun siya. Hanggang sa matatapos, itakpan naman natin siya ng a bit of grated cheese. Then, lagyan natin siya ulit ng lasagna pasta. Ayan. Ayan, continue nyo lang po yan hanggang sa matapos lahat yung ingredient. Ayan, ito na po siya. Ibibig ko na po siya. Ayan, binig ko po siya ng 20 minutes and ayan, ito na po pagkakain na tayo. Ito na siya with salad. Mas masarap siya. Ayan, kakain na po tayo. Kumuha na kasi sila ni ma'am at saka yung mga alaga ko. Ayan, yung cheese. Ayan. Very yummy siya.
Yan, eat. Ayan, ganyan na po siya. Eat with salad.